Bigyan natin ng komentaryo itong pag-issue ng warrant of arrest kay Bong Revilla and at the same time yung kanyang pagsuko. Paglabas niya sa Sandigan Bayan, ibiniyahe na agad sa kanyang kulungan si dating Senador Bong Revilla. Ang destinasyon ng convoy sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Dito, sunod-sunod na nagdatingan ng mga anak ni Revilla. Okay na yan. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedure. Binigyan din siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ganito ang itsura ng magiging kulungan ni Revilla. 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds, kasya hanggang 10 PDLs. May sariling palikuran. Alam niyo, ang bilis, no? Ang fast break. Tuloy-tuloy. Inimbestigahan, Biyernes, Lunes, ni-raffle, kung sinong hahawak ng kaso. Lunes ng gabi, may warrant of arrest, sumuko na si Bong Revilla. Samantalang yung kay Tambaluslos, wala pa rin. Ha? Ito, papakita ko sa inyo na tinatrabaho talaga ito ng mga kalaban sa politika. Bibigyan ko po kayo mamaya ng magandang lehitimong halimbawa o ebidensya. Kasi, tingnan nyo ngayon, ipinangako ito di ba? Ipinapakita na sa media, merong malalaking taong makukulong. Alam mo, hindi po issue dito yung malalaking taong ikukulong. Kasi kung hindi naman yan ang totoong salarin, hindi yan ang totoong may guilty, hindi yan ang totoong may ginawa, hindi rin natin makukuhang ang totoong hustisya. Kaya lang, nilabas agad nila to sa media, merong makukulong dito at mga malalaking tao. Kaya ngayon, kailangan pilitin na ang makulong senador, na kahit ang mga congressman ang gumawa ng kalokohan. Ang maraming flood control ghost projects nasa Congress. Nakukuha nyo? Syempre malalaki yung senador Hindi kasi po issue yung malaki. Ikulong nyo dyan si Trump. Sa tingin nyo matutuwa ang mga Pilipino? Ikulong nyo dyan yung presidente o mga prime minister ng mga malalaking bansa. Tingin nyo matutuwa ang taong bayan? Hindi to issue kung malaking tao ang ikukulong. Ang ibig sabihin malaking tao, yung mastermind. Napalayo tayo sa mastermind. Kaka-announce kasi. Pinagmalaki nila yung kulungan na yan At hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Tinitiyak ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. And kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, isasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. Sino kaya ang makakasama niya sa selda? After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Gaya ng ibang PDL, ang allowance ni Revilla sa pagkain, 100 piso lang kada araw. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pero kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila. Basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel. Bawal ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may electronic dalaw o online hearing, may papahiram naman daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Bukod kay Revilla, dito rin iniutos ng Sandigan Bayan na ikulong ang 4 na iba pa niyang kapwa-akusado sa kasong malversation at graft kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Yan ay ang mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga engineer na sina JP Mendoza at RJ Domasig at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kasama nilang 5. Tingnan mo, trinabaho talaga, no? Kaya kita mo, alam ni Senator Bong Revilla na tinatrabaho siya Sumuko agad. Hindi naman pinatagal. Paglabas ng warrant, nagkusang loob, sumuko. Diba? Handang harapin. Dahil alam niya, ito ay paninira ng mga kalaban sa politika. Diversion. Ang 7 iba pang DPWH officials na ikinulong dito noong Nobyembre dahil naman sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Vicky, sa ngayon, 12 opisyal ng gobyerno na yung nakakulong dito dahil sa flood control scandal. Kaya sabi ng BJMP ay dadagdagan nila yung security dito. Tingnan po natin kasi kung ito kailangan nating madiinan itong mabuti. Dapat ang panagutin dyan yung DPWH. Tapos, yung mga congressman, alam naman natin silang trumabaho niyan under their bossing. Under yan dun sa bossing nila. Diba? Under yan dun sa master buaya. Tapos, gumalaw, nagtrabaho, etong mga galamay niya na mga congressman. Trinabaho through the DPWH. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga witnesses, walang kwenta yan kasi pinapalayo tayo.